Jingjing. Sabi ng doktor, ilang araw na lang ang natitira sa akin. Simula nang makonfine ako, hindi man lang ako dinalaw ni Zhang Ixuan. Buti na lang nandito ka. Siyempre naman. Dahil sa mundong ito, ako lang talaga ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Magpahinga ka na. Sabi ko na nga ba? Si Liang Yuyan, tulad ng nanay niya, maikli lang ang buhay. Yishen, anong sabi ng insurance company? Mabibigla ka sa sasabihin ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng buhay niyang yon? 5 milyon. Kapag lumabas na ang insurance money, papakasalan na kita agad. Ikaw pala, Nako, Yuyan. Malapit ka na namang mamatay. Bakit hindi mo na lang ibigay ang insurance money mo para sa kasal namin? Ano, okay lang. Kayong dalawang hayop. Liang Yuyan, kung may sasabihin ka man, sa susunod na buhay mo na lang sabihin. Ngayon, mamatay ka na lang ng maayos, pwede ba? Tama na. Huwag mo nang pansinin. Hindi naman siya magtatagal. Ang malas. Mahal, pakasal ka sa akin, okay lang ba? Kung maibabalik lang ang panahon. Pakasal ka sa kanya. Mahal, pakasal ka sa akin, okay lang ba? Nabuhay ako ulit. At napunta ako sa eksena ng pagpropose ng isang gago. Pakasal ka sa kanya. Ako. Ayoko. Pakasalan mo siya. Ako. Ay ayaw. Yizuan, yung babaeng tulad ni Liang Yuyan, ay hindi talaga karapat-dapat sa'yo. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kahit na best friend ko siya, hindi nito mapipigilan ang pagtingin ko sa'yo. Best friend pa ang tawag, hindi ba't alam niyang may iba, pero ginawa pa rin. Yuyan, pakinggan mo muna ako. Hindi ganito ang nangyari. Sabi nga nila, mag-ingat sa best friend. Totoo nga. Yuyan, pakinggan mo ako. Ang nangyaring ito, ay talagang hindi ganito. Nahuli na ang kabit. Nahuli na ang kabit, ayaw pa rin aminin. Jingjing. Best friend kita. Kung talagang gusto mo siya, maaari ko siyang ipagkaloob sa'yo. Yuyan, ano ba ang tingin mo sa akin? Ang pag-ibig, na pagkakaloob lang ba yan? Ixuan. Hindi ba't gusto mo rin si Jingjing? Ako, Dinala mo pa siya, at ang relong regalo niya sa'yo para mag-propose sa akin. Siyempre, hindi ako pumayag. relo lang naman yan. Gaanong bigat ba? Nasa piling na ng isa, nakatitig pa sa iba. Talagang bagay ang lalaking manloloko at babaeng malandi, parang kapit kamay. Narito na ang cake, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Sa nakaraang buhay, ginawa mo akong katawa-tawa. Sa buhay na ito, tikman mo naman ang pakiramdam ng pagiging lokohin. Gusto mong maging kabit, ngayon, nagdusa ka na. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko. Tumigil ka, nakita ko yon. Sinadya mo yan. Tawagin mo ang manager ninyo. Huwag naman po. Isang bisita na nakadilaw na damit, ang utos sa akin, sirain ang cake ng babaeng ipinapakasal. Trabaho lang po ito, binayaran lang ako. Nakadilaw na damit, akala mo ba tanga ako? Best friend ko. Paano niya ako sasaktan? Kaya pala si Xu Jingjing ang may pakana, nag-ambisyon ng labis, na wala pa ang laman ng bulsa. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang naman, na maging masaya ang lahat. Malinaw na gusto mong apihin si Yuyan. Gusto mong sirain ang kanyang kasunduan. Hayaan na natin ito. Gusto lang ni Jingjing magbiro. Siguradong hindi niya sinasadya. Yuyan, hindi ganoon. Hindi ko lang mapigilan ang aking nararamdaman. Hindi ako tulad ng sinasabi nila, isang kabit na nanggugulo sa relasyon ng iba. Naku, Jingjing, huwag kang umiyak. Alam ko na ang lahat. Jingjing. Jingjing.
eksaktong kapareho ng sugat ko. Sa nakaraang buhay, kung ganito ang sitwasyon, Su Jingjing, ang lahat ng sakit, at peklat, at malas, na ibinigay mo sa akin noon, ibabalik ko ng buo sa iyo. Ikaw na babae. Sinadya mo ba yan? Nagwawala na siya. Jingjing, wala akong ginawa. Ayos ka lang ba, Jingjing? Yishen, tingnan mo siya. Ang clumsy niya palagi. Nasaktan pa ako. Liang Yuan. Alam mo ba na ikinahiya mo ako ngayong araw na ito? At ngayon, sasaktan mo pa si Jingjing. Ha? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Boss Jay. Zhang Yishen. Anong klaseng lalaki ka nang aapi ng babae? Wala kang kwenta. Boss pala, noong nakaraang buhay, na-aksidente siya, at naging lumpo ang dalawang paa niya. Boss Jay. Ano pong ginagawa ninyo rito? Dali, dalhin mo na yang si Su Jingjing at umalis na kayo. Opo. Tara na. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, pero baka ikaw ang may problema. Iniligtas kita, tapos sinumpa mo pa ako? Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ito. Sa linggo, huwag kang magmaneho, papuntang Coastal Highway. Malalagay ka sa aksidente, at mawawala ng dalawang paa. Paano mo nalaman ang itinerary ko? Huwag mo nang alamin yan. Basta, maniwala ka sa akin. Ang kakaiba mo. Sana maniwala siya sa sinabi ko. At makaligtas siya. Yishen, kakakasal mo lang kay Yuyen. Tapos nilandi na niya agad si Boss G. Ikaw ang boyfriend niya. Paano niya nagawa na ganyanin ka? Liang Yuan. Ang lakas ng loob mo ngayon ah. Ganyang klaseng babae ka. Nangahas ka pang manansi sa boss para umangat. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi kita nagustuhan, wala kang kwenta. Sa nakaraang buhay, nabuhay ako ng walang tiwala sa sarili at duwag dahil sa isang lalaking manloloko at walang tigil na ilgi. Ngayong pagkakataon, huwag kang mag-asa. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi ba't gusto mong ma-promote? Kaya kinausap ko si Boss G para makuha para sa'yo ang proyekto ng Henglong Real Estate. Totoo ba yan? Siyempre, base sa performance ko, madali lang na makuha yon. Ang galing, Yuan. Kailangan mong maniwala sa akin. Wala talagang nangyari. Sa amin ni Jingjing, maniwala ka sa akin, ha? Tara na. CJ. Su Jingjing, hindi mo ba alam na ang passenger seat ay para sa girlfriend? Hindi mo ba alam ang passenger seat? Para ba sa girlfriend yan? Ako, Hoy, ikaw. Upo ka sa likod. X1. Bilisan mo. Kakaiba. Si Duwag na Liang Yuyen. Bakit ibang-iba ka Liao ngayon? A32883. Sa nakaraang buhay, ako lang ay isang invisible na tao sa sulok. Isang supporting character sa love triangle. Ngayon, babaguhin ko ang lahat. Wow, Yuyen. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Anong okasyon ba ngayon? Parang ibang tao si Yuyen. Yuyen, punta ka sa opisina ko. CJ, Boss J. Tama ka nga, sa Ring C Expressway nga, nagkaroon ng aksidente. Sabihin mo nga, paano mo nalaman? Siguro, may sixth sense ako. Basta't ligtas kayo. Ayos na ang lahat, di ba? Pero salamat pa rin. Walang limit ang credit card na ito, walang password. Ituring mo na lang itong. Pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin. Ajay. Ajay, hindi ko kaya. Yuyen, tigilan mo na ang trabaho. Kain na tayo. Hintayin mo ako sandali. Pupunta muna ako sa CV. Talagang hindi nagbabago ang ugali. Ito ay ginawa ko nang nag-o-overtime sa loob ng kalahating buwan. Paano mo masasabing sa iyo ito? Nako, sa ating dalawa, ang layo mo pa rin. At saka, ang proyektong ito, nakilahok din naman ako. Baka nga,
Nagkamali ang boss sa paglagay ng pangalan. Tara na. Ang proyekto ng Henglong Real Estate. Sino ang may hawak nito? Ako po, Gigi. Isang linggo kong ginawa, bago ko natapos. Ikaw ang may hawak? Sabihin mo sa akin. Sa page 5 ng proposal, ano ang standard ng presyo? Saan ang direksyon ng research? Ako. May malaking pagkukulang. Hindi mo napansin. Alam mo ba na ang kumpanya, nalugi ng ilang daang milyon dahil dito? Ang pagkakamali ni Xu Jingjing ngayon, malaki talaga. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Gigi, sa totoo lang, ang proposal na ito, siya ang gumawa, si Yuyan ang gumawa, wala akong kinalaman dyan. Ang laki ng butas na ito, ni hindi man lang napansin. Alam mo ba na dahil dito, daan-daang milyon ang nawala sa kumpanya? Ang laki ng problema na ginawa ni Xu Jingjing. Grabe talaga. Tingnan natin kung paano niya haharapin ito. Ay, wala na ang bonus ng grupo. Ang lala ng kapareha ko. Su Jingjing, gusto mong mang-agaw. Hahayaan kitang mang-agaw hanggang sa mabitin ka. Boss G, sa totoo lang, ang proposal na ito, siya ang gumawa, si Yuyan ang gumawa, wala akong kinalaman dito. Siya ang gumawa. Nakasulat ng malinaw sa project proposal, ang pangalan mo. Paano naging gawa ni Liang Yuyan ito? Boss J, tama, ako ang gumawa, pero yun lang ay draft. Ito ang naayos na version, ang totoong version. Sige, may isa pa akong tanong. Zhang Yishan, Oh, ang project na ito, malinaw na si Liang Yuyan ang gumawa. Bakit sa huli, ang pangalan ni Xu Jingjing ang isinumite? Nga, Manager Zhang. Bakit ang project ko ay nakapangalan kay Xu Jingjing? ano kasi ang project na ito ay gawa naming tatlo. Jingjing kasi, masyado sigurong ambisyosa, kaya gusto niyang maipasa agad. Kaya nakalimutan niyang palitan ang pangalan ni Yuyan. Hindi pa ako nakakita ng taong walang hiya na tulad mo. Ang pagnanakaw, pinaganda mo pa ang pagkakasabi. Mula ngayon, kung sino man ang muling mang-agaw ng kredito ko, si Liang Yuyan. Tignan muna natin kung karapat-dapat kayo. Wow, ang galing ni Ate Yuyan. Di ba? Oy, napansin nyo ba? Nagiba na si Ate Yuyan, mas matapang na. Napakaganda ng pangalawang version. Sundin natin ang plano mo. Simula ngayon, si Liang Yuyan ang magiging project manager. Lahat dapat tumulong sa kanyang trabaho. Congratulations, Ate Yuyan. Mula ngayon, susunod na kami kay Manager Liang. Hoy, tol, huwag kang masyadong magpakasaya. Sandali, i-report ko si Manager Liang. Kumukuha ng kickback sa supplier. I-report ko si Manager Liang. Kumukuha ng kickback mula sa supplier. Su Jingjing, magnanakaw ka ba? Kinuha mo lang ng basta ang gamit ko. Kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Ang katulad mo, paano magkakaroon ng ganyang klaseng black card? Akala mo ako na walang professional ethics na ganito. Sinasabi mong kumukuha ako ng kickback. Kanina naman ako kumuha. Nasaan ang ebidensya? Ay, Yuyen. Kahit na magkaibigan tayo, hindi ko naman pwedeng hindi pansinin ito. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Hindi ko naman pwedeng. Hayaan lang na magkamali ka. Ang galing mo talagang magpanggap para sa ikabubuti ko at binabahuan mo pa ako ng ganito. Sige, kung hindi mo naman ginawa, bakit itong card na ito nasa loob ng bag mo? Ako ang nagbigay ng card na ito. Sapat na ba? Wala ba kayong ginagawa? Bakit hindi pa kayo magtrabaho? Aba, Yuyen, nakipagrelasyon ka nga pala sa boss. Boss J, ibalik mo na lang itong card. Baka sabihin ng iba, may something tayo. E di magkaroon tayo ng something. Wala akong problema doon. Pero ako, may problema ako. Mas mabuting magkaroon ng something sa boss, kaysa naman, makontrol ng isang lalaking manloloko at ng kabit. Itong boss na ito, nakakainis talaga. Kailangan ko talaga ng pera, kaya ito, ituring na lang natin, na hiniram ko kay Boss G. Yuyen, galit ka pa ba sa akin? Yung nangyari noon, gusto ko lang sana magpaalala sa iyo ng mabuti. Ayokong mawalan ka ng trabaho. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi mo naman ako sinisisi, di ba? Bakit ka naman nagsisimula na naman? Ay, huwag ka nang magalit. May binili akong regalo para sa iyo para humingi ng tawad. Sa weekend ay birthday ko. Nagdala ako para sa ating dalawa ng magkapares na necklace para ipagdiwang ang ating pagkakaibigan. Dapat, suotin mo itong necklace na ito pag pumunta ka sa birthday party ko. Salamat, Jingjing. Bumili ng peking necklace. Nagpapanggap pa. Ang plastic talaga.
ang birthday party mo, sa totoo lang, ay isang pagtitipon ng mga kaklase para lang hamakin ako. Ano ba iniisip mo? CJ, pupunta talaga ako. Sa eskwela man o sa trabaho, si Xu Jingjing ang pinakamagaling mag-udyok sa iba para apihin ako. Pero ngayon, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Binigyan mo ako ng peke, tapos ikaw ang may dala ng tunay. Liang Yueyan, bulag ka talaga at walang malay. At naging, matalik na magkaibigan pa kayo ng ilang taon. Ay balot mo nga ito para sa akin. Boss Jay, ano nang ginagawa mo rito? Nakita ko pa ang boss ko sa weekend. Ang malas talaga. Tanggapin mo na. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Kapag sinabing tanggapin mo, tanggapin mo. Project manager ka. Araw-araw may daladalang pekeng gamit. Nagpapanggap ka lang. Nakakahiya sa akin. Nakakahiya ako sa'yo. Ano nang ibig mong sabihin? Binili mo ang kwintas para dumalo sa reunion ng mga kaklase mo? Pumunta ka at magayos ng ilang damit para sa kanya. Paano mo nalaman na may reunion ako ng mga kaklase? Hays, MS, Liang, binayaran na po ni Mr. G ang lahat para sa inyo. Ito na po. salamat. Ang kakaiba. Paano niya nalaman ang maraming bagay tungkol sa akin? Bahala na. Na-save ko naman siya dati. Ito na lang ang kapalit. Ang tagal nating hindi nagkita. Wow, ang ganda-ganda ni Jingjing ngayon. Pero, bakit mo pa inimbitahan si Liang Yueyan? Nagpumilit ba ulit? Yang babae na yan na sumama sa'yo? Hindi lang yan. Pinagkalooban pa siya ni Jingjing ng trabaho. Sa G-Group pa siya napunta. Mahina ang kakayahan niya, hindi makahanap ng trabaho. Para sa akin, isang simpleng tulong lang iyon. Jingjing, nandito na ako. Nasaan ka na? Ang daming tao ngayon ah. Ang ganda ng ayos ni Yueyan. Bakit ngayon ko lang napansin? Kahit lagyan mo ng maraming balahibo ang isang manok, hindi pa rin ito magiging phoenix. Akala mo ba, kapag ginaya mo ang estilo ni Jingjing, magiging kasing ganda ka na niya? Gaya-gaya, hanggang sa, kasing necklace pa ni Jingjing ang suot. Necklace, gusto pang magkapareho. Pati boyfriend, kinuha mo pa kay Jingjing. Ngayon ko lang narinig, ang orihinal ang gumagaya sa peke. Hindi naman kayo bulag, di ba? Liang Yueyan, ang lakas ng loob mo. Magsalita sa amin ng ganyan. Pero, yung kulay ng necklace ni Yueyan, parang mas tunay nga. Yung kay Jingjing kupas na. Hala, Jingjing, bakit ka bumili ng peke? Su Jingjing, ikaw pala ang impostor. Ay hindi ganoon. HMM. Sa totoo lang, itong necklace, ako ang bumili para kay Yuyen. Pero, medyo kulang ang budget ko. Kaya binilhan ko ng Arige si Yuyen. Tapos itong sira ang iniwan ko sa sarili ko. Ang bait-bait mo naman pala. Bakit hindi mo na lang binilhan lahat? Pinagbigyan ni Jingjing si Liang Yueyan ng magandang bagay, tapos ganyan pa ang asta niya. Wala ba siyang konsensya? Huwag naman kayong ganyan. Hindi naman sinasadya ni Yuyen. Naapihin ako. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang peke. Ito ang ibinigay sa akin ni Xu Jingjing. Ano ba ito? Ito ang peke, halatang class ilang. Jingjing, natatakot lang ako na mapahiya ka. Kaya sinadya kong bumili ng orig at isuot. Su Jingjing, yan lang ang ibinigay mo sa kaibigan mo. At bakit mo paminilin lang? Ako. Liang Yueyan, siguradong sinadya mong bumili ng mumurahin para mapahiya si Jingjing. Liang Yueyan, siguradong sinadya mong bumili ng peking produkto para ipahamak si Jingjing. Pasensya na, wala akong oras para gawin yan. Para lang bumili ng peking bagay. Inirekomenda ka pa ni Jingjing para sa trabaho. Tapos ganyan ka pa rin? Wala ka bang konsensya? Tingnan ninyong mabuti. Ako ang nagrekomenda kay Xu Jingjing para maging intern sa Jace. Hindi siya ang nagbigay sa akin ng trabaho. Manager, Jingjing, hindi ba't sinabi mo, si Liang Yueyan ay intern lang? Paano naging manager? Ano na nagyayabang mo sa pagiging manager? Ayoko ng pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Sino ang sasama sa akin sa CR? Si Liang Yueyan, bakit siya ganun kaastig?
Naiintindihan ko na. Kaya pala bigla siyang nag-ayos, parang isang demonita. Dahil pala sa ganitong itsura niya umangat, pat ang boyfriend ng kaibigan niya. Kayang-kaya niyang agawin. Ano pa ba ang... Hindi niya kayang gawin? Array. Alam niyang gusto ako ni Zhang Yishen, pero pinilit pa rin niyang makigulo. Jing, masyado kang mabait. Kami na ang bahala sa kanya. Ang boyfriend niya, Liang Yueyan, nagkukunwari ka pa. Hindi mo sasabihin. Hindi mo kilala si Zhang Yixuan, di ba? Zhang Yixuan. Yung lalaking, nagluloko at manluloko. Si Xu Jingjing ang alam na may relasyon, pero nakikipagrelasyon pa rin. Tapos siya pa ang kumakalat ng chismis tungkol sa akin. Nakakatawa, ang ibig mong sabihin, si Jingjing, ang talagang kabit. Hoy, tama na. Huwag na kayong mag-away. May konting pagkakamali lang yan. Kung pagkakamali lang, harap-harapan nating ayusin. Anong nangyari, mahal? Yung tawag na yan, talagang nakakasuka. Okay lang. Ginagamit ko lang siya para sunduin ako sa Garden West Restaurant. Matagal na akong nagtataka. Bakit kayo, napakalaki ng galit sa akin? Bawat salitang sinasabi ko, hindi ninyo pinaniniwalaan. Su Jingjing, may katotohanan ba ang mga sinasabi mo? Ilan pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa amin? Ikaw pala ang nakikialam sa relasyon ni Zhang Yixuan at Liang Yueyan. Ikaw ang kabit, di ba? Hindi ko rin alam yan. Tara na, Yueyan. Uwi na tayo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko para pakasalan mo ako? Hindi mo ba tinitignan kung sino ang nag-text sa'yo? Ang gusto mo, ito ang minanang yaman na dapat sakin. Pero noon kasi, masyado akong tanga, hindi ko nakita. Napapromote ka na naman ngayon. Tiyak na papayagan na ng nanay ko. Ang nanay mo, naghihintay din ba ng pera ko? Sandali, saglit lang ako sa labas, may tatawagan. Baka si Jingjing, may importante. Talagang may paraan ang kabit. Hoy, baliw ka ba? Liang Yueyan, nasa kotse ko pa siya. Wala akong pakialam. Pumunta ka rito ngayon din para samahan mo ako. Kung hindi, ipapadala ko kay Liang Yuyan ang mga malaswang litrato natin. Ang landi ng kuha sa litrato. Pupuntahan kita mamaya. Hayop kayong dalawa. Kung mahal na mahal ninyo ang isa't isa, edi palalimin pa natin ang relasyon ninyo. Ang pangit ng takbo ng stock market nitong mga nakaraang araw. Sumali ka pa rin. Ano ba ang alam mo? Matagal ko na itong pinag-aralan. Ang stock ng Future Tech, malaki ang potensyal. Kung ayaw mong magsakripisyo, hindi ka magtatabumpay. Hintayin mo na lang. Bumili. Ang stock na Future Tech na iyan, malapit nang bumagsak ng husto. Mawawala ng 20 bilyon sa isang iglap. Zhang Yixuan, maghanda kang mabankrupt. Sandali lang muna, mga kasama. Noong nakaraan, ang bidding proposal ni Manager Liang ay naaprubahan. Nagdala ito sa ating kumpanya ng halagang 100 milyon. Kaya napagpasyahan ni Boss G na sa katapusan ng linggong ito ay magdaraos ng isang salo-salo para kay Manager Liang. Inaasahan naming lahat ay makakadalo. Sige, sige, sige. Congratulations, Ate Yuyan. Congratulations, Manager Liang. Ano bang nakakamangha dyan? Yuyan, hindi mo ba ayaw na ayaw sa ganitong mga okasyon dati? Bakit ngayon, bigla kang naging aktibo? Siyempre naman, huwag mong kalimutan. Ang bida sa salusalong ito ay ako. Anong ipinagmamalaki mo? Yueyan, nagbago ka na. Dati, napakabait mo. Hindi ka talaga mag-isip magsuot ng ganyang kasagwang damit. Hindi ka rin pupunta sa ganitong mga lugar. Siyempre, kailangan kong magbago. Paano ko naman kayo makakalaban kung hindi? Kung sa tingin mo ay nagbago na ako, di baka hindi na kailangan na ituloy ang ating kasal. Siyempre ikakasal tayo. Kung hindi, sino ang mag-aalaga sa'yo? At saka, ang iyong pagkatao ngayon ay may kakaibang dating. Nakakadiri. Ganoon ba? Anong klaseng dating? Sabi mo noon, paano ko di napansin na mayroon ka palang magandang aspeto? Yuyen, halika rito sandali. Ipapakilala ko sa iyo ang ilang tao.
Magandang gabi po, Ginoong G. Ako. Hindi pa ako nakakapagbigay ng formal na pagbati sa'yo. Malapit ka nang tumayo sa entablado para magtalumpati. Handa ka na ba? Salamat pa rin sa suporta ni Ginoong G. At saka, salamat sa pagligtas mo sa sitwasyon. HMM, kumusta ang reunion ng mga kaklase? Nagulat ba silang lahat sa'yo? Masasabi ko lang, panalo ako. Eh di binabati kita muli. Maling akala lang ba? May gusto kaya siya sa akin? Ang pagdaraos ng gabing ito ay upang batiin si Manager Liang sa pagkamit ng proyektong bilyon-bilyon. Anyayahan natin si Manager Liang na magsalita sa entablado. Napakaganda ng gabing ito. Maraming salamat sa suporta ni Ginoong G sa akin. Naku, Ito ba ay, libre lang ba to? Grabe naman to. Di ba yan ang boyfriend ni Manager Liang? Isang boyfriend. Isang matalik na kaibigan. Yuyan, pakinggan mo muna ako. Liang Yuyen, nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Nandidiri ako ng sobra. Ginoong Jai, alam ba ni ML Liang ang usapan ng pagpapakasal ng pamilya Liang noon? Matagal na siyang pinalaya sa pamilya Liang. Hindi niya alam ang mga bagay na yan. Nakakatuwa. Sa pag-ikot ng mundo, naging tauhan ko ulit siya. Pero bago ko siya kausapin ng diretso, gusto kong tulungan siyang matupad ang isang hangarin niya. At ngayon, ating pakiusapan. Ang susunod na item sa subasta, sapphire necklace na cornflower. Subukan mong ngumiti. Talagang kayaman ang pamana ng pamilya Liang. Mayroon palang sapphire. Nakasing asul ng cornflower. Dali, tingnan mo ng mabuti. Kung hindi dahil sa asawa ng dating henerasyon ng pamilya Liang na ipinagbili ito, wala tayong pagkakataon na makita ito kahit isang beses. Sapphire necklace na cornflower. Panimulang tawad, 5 milyon. Ang mahal naman. 6 na milyon. Kahit ano ang mangyari, kukunin ko ang alaala ni Mama. Perang, Pag-iisipan ko na lang mamaya kung paano ibabalik kay Ginoong G. 6.5 milyon. 7 milyon. 7.5 milyon. 20 milyon. Ang halagang yan, kahit buong buhay ko, hindi ko kayang bayaran. 50 milyon. 50 milyon isang beses. 50 milyon 3 beses. Binabati kita, Ginoong Jay, sa pagkapanalo sa cornflower. Sino? Si Ginoong Jay. Bakit nandito na naman siya? Nakakahiya naman. Wag na lang siyang makakita sa akin. Umalis na tayo. Liang Yuyen, pumunta ka rito. Para dito ba? Wag, Ginoong Jay, ikaw. Bakit mo ibinigay sa akin ang kwintas na ito? Dahil bagay ito sa'yo. Ang bagay na akma ay dapat ibigay sa taong karapat-dapat. Pero napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Pasensya na talaga. Ang lakas ng loob mong hindi sumagot sa tawag ko. Katulad ng nanay mo, walang galang. Magbalik ka agad sa lumang bahay. Tinawag ninyo ako pabalik. May kailangan ba? Kung wala namang importante, uwi na muna ako. Para hindi na kayo maabala. Ano ba? Nakuha mo na ang mana ng nanay mo. Hindi mo na ako iginagalang. Ano? Lola, sabi ninyo nga, mana ito ng nanay ko sa akin. Wala kayong kinalaman dyan. Walang modo. Umalis ka na. Lola, itong lumang bahay na ito, ang nakalagay sa titulo, ay pangalan ko. Ibig sabihin, ang tinitirhan ninyo ngayon, ay bahay ko. Kung may aalis man dito, kayo po. Grabe ka na. Mamili ka ngayon. Ibalik mo sa akin ang kwintas sa leeg mo. O umalis ka na dito. Ibalik? Payo ko lang po sa inyo. Kapag gamit ng iba ang ginagamit, hindi dapat kayo ang mayabang. Noon pa man, kwintas ito ng nanay ko. Ngayon, akin na ito. Wala kayong karapatang hingin ito. Ikaw. Ang lakas ng loob mong magsalita sa nakatatanda.
Talagang hayop ka. Walang pinag-aralan. Alam ninyo kung paano namatay ang nanay ko, hindi ba? Kung hindi dahil sa pang-aabuso ninyo. Maaga kaya siyang namatay? Tapos ipinagbili pa ninyo ang mga ari-arian niya. Para lang maagaw ang bahay na iniwan niya sa akin. Hanggang sa ako'y pinalayas ninyo. Sa ngayon, nakakapag-usap pa ako ng maayos sa inyo. Mabait na ako nun. Hoy, narinig mo na ba? Si Liang Yuyen, tinawag na pabalik ng pamilya Liang. Yung mana ba ng nanay niya, may pag-asa na ba? Ay naku, Kailangan mong hawakan ng mahigpit yan. Kapag may pera na yun, makakatipid ka ng 20 taon sa paghihirap. kapag nakuha ko na ang pera, bibilhan kita ng bag. Ha 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 ha. Yuyan, pakasal ka sa akin. Hoy! Pero pumayag na ba ang nanay mo? Bukas dadalhin kita para makilala ang nanay ko. Itong nobyo mo, may pinag-aralan ka ba talaga? Ito ang unang pagkikita sa biyenan. Late ka na agad. Paano na lang sa hinaharap? Ma, baka na traffic lang. Hoy, Galing ka ba lang sa alinmang bar na nagkakagulo? Ha? Ang pamilya Zhang ay hindi tatanggap ng babaeng hindi disente. ma, hindi naman siya ganito magsuot palagi. Bakit ganyan ang suot mo? Ganito naman talaga ako palaging magsuot. Hindi ba ito ang paborito mo? Shorts na may black stockings. Ikaw. HMP. Mukhang sobra na ang bait ko sa'yo. HMP. Ganyang klaseng ugali. Magulang mo, hindi rin magagandang tao. Ininsulto mo ang mga magulang ko. Ikaw naman, ano ka ba? Ang pakikipag-usap sa taong katulad mo, insulto na sa akin. Hindi na ako magpapakasal. Yuyan. Hoy, Tumigil ka. nay. Hoy, ang pakay natin ay, ang mana ng pamilya nila. Ikaw kasi, bakit mo siya kinainisan? Kumusta po, tita? Ako po ang kasintahan ni Yishen. Anong ginagawa mo rito? Ay nako. Ito, hindi kasing ganda nung nauna. Pero masunurin naman. Talagang anak ko. Pati sa kasintahan, may reserba ka pa. Tita, magpapakilala na lang po ako. Sige. Ako po si Xu Jingjing. Graduate po ako ng prestihiyosong universidad. Kakakumpirma ko lang bilang manager sa G Corporation. Ayos. Mayaman at matalino pa. Ito ang tunay na matalinong tao. Mas magaling pang mag-alaga ng pamilya. Hoy, kayong dalawa, kailan ba ang kasal? Ha? Mag-anak na kayo agad, para may matalinong apo ako. Ma, maupo ka muna. Sumunod ka sa akin. Su Jingjing, ang galing mo ha. Nagsisinungaling ka na, sa harap ng nanay ko. Graduate ng prestihiyosong universidad, manager sa G Corporation, sila Liang Yuyan yon. Anong kinalaman mo doon? Ano naman ngayon? Anong kulang ko, kay Liang Yuyen? At saka, matagal mo na akong kinakasama. Ganyan ang sasabihin mo, wala ka bang konsensya? Sa edukasyon, kakayahan, ganda, saang aspeto ka, makakapantay sa kanya? Ha? Huwag kang magpanggap, ang katulad mong klase. Nilalaro-laro ko lang. Pagdating sa tunay na, ideal na mapapangasawa, malayong malayo ka pa. Kung pag-uusapan ng tunay na, ideal na mapapangasawa, malayo ka pa. Zhang Yishen, gago ka. Ano nang ingay mo? Pera ba ang gusto mo? Bibigyan kita ng pera para umalis ka na lang. Sapat na ba ang 5,000? Lanan, sapat na ba? Sapat na ba? Kulang pa. Eto, lahat na to para sa'yo. Kapag nakuha mo na ang pera, umalis ka na at wag na. Buntis ako. Anak mo ba yan? Kung hindi sa kanya, kanino pa? Su Jingjing, kung magluloko ka sa akin, maniniwala ka bang papatayin kita? Anong karapatan mong sabihin? Sa akin galing ang batang yan sa tiyan mo. Ang galing mong mangakit ng lalaki. Baka galing yan sa ibang lalaki. Zhang Yishen, kakabuntis ko pa lang. Ipakikita mo na agad ang tunay mong ugali.
Hindi pa huli ang lahat para malaman. Yenan, ipa-abort mo na lang yan. Hindi kita pakakasalan. Iba ang pakakasalan ng isang babae. Sa paglalaro lang sa kanila, hindi mo ba naiintindihan? Liang Yuyen, ang galing mo talagang magplano. Ang basura mong ayaw mo, sa akin mo ipinasa. Kung malas ako, huwag ka ring mag-expect na magiging maayos ang buhay mo. Yueyan, makinig ka, ipapaliwanag ko sa'yo. Yung nanay ko, diretsong magsalita lang talaga siya. Wala siyang masamang intensyon. Pera ko lang ang habol mo, ayaw mo pang aminin. Ano ba talaga ang mahal mo sakin, hindi mo ba alam? Itong si Jingjing, walang kwenta. Saan ka nagtatago? Ikaw talagang lalaking to. Ikaw ang nagpalaki ng tiyan, ng anak ko. Sasabihin ko sa'yo, magpanagot ka sa anak ko, o magbayad ka ng 500,000. Tita, kailangan may ebidensya kayo. Malinis ang relasyon ko sa anak ninyo. Ebidensya. Nakuha nga namin sa bahay namin. Yan, ebidensya na yan. Akala mo pa naman matino si Jingjing. Buntis pala ng hindi kasal. Ma, huwag na po, pakiusap. Tita, anong klaseng babae ang anak ninyo? Hindi ba ninyo alam? Sino ba talaga ang ama ng batang yan sa tiyan niya? Ikaw. At saka, may girlfriend ako. Sige. Ikaw talagang lalaking to. Hayop ka. May girlfriend ka. Ginulo mo pa ang anak ko. Nasa amin lahat to. At magkakaila ka pa. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ng 500,000 ngayon, dito na ako titira, hindi na ako aalis. Dito na lang ako tatambay, hindi na ako aalis. Ang masamang tao, kailangan din ng masamang tao para maparusahan. Ma, pakiusap, uwi na tayo at doon na lang pag-usapan, pwede ba? Uwi tayo at doon pag-usapan, pwede ba? May lakas ka ng loob na magbuntis ng iba, pero wala kang lakas ng loob na panagutan. Tingnan mo nga, anong klaseng tao ba ang hinahanap mo? Mula sa proposal, hanggang sa malaswang video sa victory party. Tapos ngayon, nabuntis mo pa ang best friend ko. Zanggiksuan. Akala mo ba tanga ako? Yueyan, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Peke lang ang mga litratong ito. Sino ba ang nakakaalam kung kanino talaga galing ang anak sa labas na yon? Wala akong kinalaman. Yueyan. Peke ang mga litrato. Peke rin ang pregnancy test. CJ. Eto. Ang nakita ko sa sasakyan mo. Paano mo ipapaliwanag to? Ayan na, sabi ko na nga ba, may something sa kanilang dalawa. Ngayon, may ebidensya na. EWW. Nakakahiya kayo. Yueyan. Yueyan, nagkamali ako. Nagawa ko lang ang pagkakamaling. Nagagawa ng bawat lalaki. Patawarin mo ako ngayon, please. Patawarin mo ako. Ngayon, magkasama kayo. Dahil sa galit ninyo sa isa't isa. Ganitong klaseng relasyon. Kontento na ba kayo? Wala na akong sasabihin pa sa inyo. Nalulungkot ka ba dahil ikakasal na si Zhang Yishen? Ang tagal kong inihanda ang palabas na ito. Sa wakas, abot na sa rurok. Masaya nga ako, hindi malungkot. Sabi ko sa kotse ko, bakit may maruming bagay? Palang pala, ikaw ang may gawa nito para pilitin akong pakasalan ka. Ikaw ang gumawa ng kalokohan, di ba? Ah, ang bababoy mo talaga. Pinunit mo ito para lang mapilitan akong pakasalan ka dahil sa bata, di ba? Sa loob ng kotse, inilagay ko ang mga damit ko. Pero itong batang ito, aksidente talaga siya. Tumahimik ka, kilala na kita. Mabait ka talaga, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naghiwalay kami ni Yueyan. Hindi ba't pareho tayong pumayag noon? Bakit parang, ako ang nanunukso sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, nasa poder na ako ngayon, malas mo. Talagang pagsisihan mo ito. Sasabihin ko sa'yo, malas mo at ako ang nakatapat mo. Pagsisisihan mo to. Yishen. Umalis ka. R. Pakakasalan ko na, ang lalaking para sa'yo dapat. Malamang galit na galit ka ngayon. HMPH. Wala kang laban sa'kin. Alam na alam kita eh. Isang duwag na tulad mo. Hindi mo ako kailanman maagawan. HMPH. Anong nakakatawa? Ha ha ha. Nababaliw ka na ba sa galit? Natatawa ako sa'yo dahil pinagplanuhan mo lahat. Kinukuha mo ang basurang itinapon ko. Ikaw ang may gawa nito. Ang bilis ng pagkakaintindi mo. Sayang,
Huli na ang lahat. Su Jingjing, nagsisimula pa lang ang kapalaran mo. Sana masiyahan ka sa sarili mong hukay na pinaghirapan mong paghandaan. Malapit na ang tamang oras. Ano ba ang inaantay mo? Nanay. Nadumihan ang wedding gown ko. Gusto kong magpalit. Ano? Nadumihan mo ang wedding gown na hiniram lang. Ikaw ang magbabayad nito. Kung magpapalit ka pa, dagdagan mo pa ang bayad. Suotin mo na lang yan. Zhang Yixuan, naisip ko rin dati na pakasalan ka. CJ, hiwalayan ko na siya ngayon din. Magkakaroon tayo ng sarili nating anak. Sa tingin mo posible ba iyon? Kung isang araw malapit na akong mamatay, papatayin mo ako para mag-claim ng insurance. Tulad ng taong katulad mo, paano ako makakapagpakasal sa'yo? Yuayan, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nga pala, naalala mo pa ba, nung nilinlang kita para magpa-check up? Para sana yon sa premarital check-up. Tingnan mo na lang. May infertility ka. Paano magbubuntis si Su Jingjing? Su Jingjing, halika rito. Ha? Totoo bang buntis ka o hindi? Yishen. Si Liang Yuyen ba yun? Nagsabi sa'yo ng kung ano. Buntis ka ba o hindi? Siyempre, buntis ako. Nakalimutan mo ba nung nanay ko? Dahil, Sino ba ang nakakaalam kung bakit nanay mo ang gulo ng gulo? Ito rin ba ay pamamaraan mo para mapilitan akong pakasalan ka? Zhang Yishen, ako ang asawa mo. Bakit ka naniniwala kay Liang Yuyen? Tumahimik ka. Itatanong ko ulit, buntis ka ba o hindi? Oo. Hindi ako buntis. Kung hindi ko ginawa ito, paano mo ako iiwan para kay Liang Yuyen at pakasalan ako? Saan ka kumuha ng kapal ng mukha para lokohin ako? Alam mo ba na dahil sa'yo sa labas, hindi na ako makatingala? Paano mo nagawa yon? Eh ano naman? Sa huli, ako pa rin ang nanalo. Zhang Yishen, magkapareho tayo. Tayo ang para sa isa't isa. Ha 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 ha. Umalis ka. Ang sakit. Nahuli na ang peke mong pagbubuntis. Nagpapanggap ka pa rin? Anong klaseng mister ka? Buntis ang pasyente. Hindi ba peke yon? Huwag kang magalit. Hindi mo ako kayang talunin. Matalik kong kaibigan. Dahil kilalang kilala kita. Lahat gusto mong agawin sa huli. Kahit basura ang makuha mo, tanggapin mo. Naiintindihan mo. Matagal na tayong magkaibigan, tapos bigla na lang maghihiwalay. Dapat man lang magkaroon tayo ng huling pagkikita. Nagsiraan na nga tayo, gusto mo pa mag-imbita ng masamang balak? Talagang hindi ka mapakali. Kung ganito na ang sitwasyon, sasamahan kita hanggang sa dulo. Pagkatapos nito, maghiwalay na tayo ng maayos. Natalo na nga ako ng ganito kalala. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Tigilan mo na ang mga salita mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman. Hindi ko lang maintindihan. Sinikap kong makipag-agawan at makipagkumpetensya. Pero sa huli, ikaw pa ang nanalo. Su Jingjing, dahil mahilig kang makipag-agawan at makipagkumpetensya, kaya ka napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Hindi ko maintindihan. Hindi ba kita inalagaan ng maayos? Bakit mo ako ginaganito? Ha 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 ha. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong kalagayan. Ikaw ang may kasalanan. Liang Yuyen. Mula pagkabata, laging mas magaling ka sa akin. At sinadya mo pa akong gawing pampalubag loob. Tapos ang lakas pa ng loob mong sabihin para sa ikabubuti ko. Matagal kong hinanap ang paraan para labanan ka. Pero hindi ko inaasahan na bigla kang naging matalino. Hindi ko kailanman naisip na gawin kang pampalubag loob kung ang dahilan kung bakit mo ako inimbita dito ay para sabihin sa akin ang mga ito. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kung dahil lang ito sa paghahanap mo sa akin ngayon, para sabihin ito sa akin. Wala na tayong pag-usapan. May problema sa kape mo.
Liang Yuyan, ito ang tinatawag na nagpakatalino, nabulag sa sariling talino. Hindi ba't gusto mo talaga, na itapon ako sa basura, kaya itong mga basurang di naman kailangan ng kahit sino. Ay tanggapin mo na rin. Hoy, huwag kang kumawala. Bitawan mo ako. Halika na. Bitawan mo ako. Mamaya, hihilingin mo pa sa akin yan. Bitawan mo ako. Huwag ka nang kumawala, tingnan mo ang camera. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Umalis ka. Huwag ninyong galawin ang tao ko. Huwag ninyo akong pilitin. Shu Jingjing, binugbog mo ako ng ganito. Paano natin ito aayusin? Wala na akong pera. At saka, hindi mo naman nagawa ang trabaho. Ang pera na yun, ituring mo na lang na bayad pinsala. Paano sa isipat ang ganoon kaliit na halaga? Anong gagawin mo? Ano pa ba? Ano sa palagay mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mauna na ako hahanap ng doktor. J. Ebay, mas kailangan kita ngayon. Huwag kang magsisisi. Boss J. Kagabi, hindi ka naman ganyan kapormal. Boss J. Boss Xi, pananagutan kita. Ipagpalagay na lang natin na premarital inspection yun. Natutuwa ka ba, aking magiging asawa? Yishen, wala na ang anak natin, Yishen. Ang kapal ng mukha mo, nabanggitin mo pa sa akin yung anak sa labas na yon. Sasabihin ko sa'yo, ito ang kabayaran sa pagtataksil mo sa akin. Hindi, Yishen, si Liang Yuyan. Siya ang nagdaya sa akin para lumabas, at pinahiga ako ng ibang lalaki. Su Jingjing. Isang gabi lang ang nakalipas. Ang galing mo nang magsinungaling, nang harap-harapan. Liang Yuyan. Ikaw na babae. Shu Jingjing, mukhang hindi ka pa rin natututo. Liang Yuyan, bakit ikaw? Bakit ikaw ang kasama ni Boss G? Samantalang ako, kasama ko lang, ang basurang itinapon mo. Wala ka talagang magandang sasabihin, ano? Sasabihin ko sa'yo. Hindi ako pababayaan ni Yuyan. Zhang Ixuan, tama siya. Ikaw nga ang basurang itinapon ko. Tulad nga ng sabi nila. Habang buhay. Zhang Yishen, bukas, huwag ka nang pumasok sa kumpanya, dahil nasusuka si Yuyan sa'yo. Zhang Yishen, bukas, huwag ka nang pumasok sa opisina, dahil nasusuklim si Yuyan sa'yo. Trabaho lang naman yan eh. Mas malaki ang kinikita ko sa pag-stocks. Nairitan ako sa'yo. Hoy! Bumagsak ang presyo ng stocks ng FutureTech. Impossible to. Hoy! Mukhang babagsak si Zhang Ixuan. Na, yung sahod mo, bigay mo sakin. Sa pagkakataong ito, siguradong kikita ako. Sigurado. Zhang Yishen, wala na kong pera pang pa-hospital. Nasaan ang pera? Yung sahod mo, ilabas mo. Sa pagkakataong ito, panalo ako. Naibigay ko na sa'yo lahat ng pera ko. Wala na talaga akong pera. Magsaya kayo sa inyong pagkalugi. Pumasok sa elevator.
Jeyebay, ikaw ang dahilan kung bakit ako nalugi. Inagaw mo pa ang babae na dapat sakin. Hindi ka rin magiging maayos. Siya ba ang anak na babae ng pamilya Liang? At ang ganda ng pagkakatugma niya kay Ginoong G. Talagang maganda ang babae at gwapo ang lalaki. Kakaiba, anong oras na ba? Bakit hindi pa dumarating si Ginoong G? Bakit sa loob-loob ko, parang may kaba? Ginang, na-aksidente po si Ginoong G sa sasakyan. Ano? Nasaan na siya ngayon? Maraming sasakyan ang nagbanggaan sa eksena. Komplikado ang sitwasyon. Hindi pa namin nakikita si Ginoong J. J-Ebo, narating na natin ang puntong ito. Huwag kang magkaroon ng anumang masamang mangyari. Sino ang nagpaiyak sa aking nobya? J-Ebo, hindi ba't na-aksidente ka? May nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Pero, alam mo, may isang daga sa kanal na gusto akong saktan. Kaya nahuli ako. Pasensya na at nag-alala ka. Si Zhang Ixuan ba? Ginambala niya ang preno ng sasakyan ko, pero hindi niya inasahan na napansin kong may sira ang sasakyang iyon. Kaya ipinaayos ko ito, pero hindi ko inakalang may mangyayari sa daan. Salamat sa Diyos, buti na lang at ligtas ka. Hindi pa tayo ikinakasal. Imposibleng may mangyari. Pangangalagaan kita sa hinaharap. Nakulong na si Zhang Yishan at dinala sa pulisya. Si Xu Jingjing, nasa kahirapan at maraming sakit. Kailangan pang magtago sa mga naghahanap kay Zhang Yishan para singilin siya. Mas masahol pa sa pagkamatay. Malamang, hindi na siya makakagawa ng gulo. Ito nga pala ang unang beses na may nagsabi sa akin na gusto akong protektahan.